Tawagin niyo na lang po akong Lisa. 33 years old na po ako at kasalukuyang naninirahan dito sa Japan. Ito pong ibabahagi kong kwento ay karanasan ng aming pamilya matapos ipagawa ang bagong bahay namin sa Pampanga. Matagal nang patay ang tatay ko. Kaya naman natuto kami ng aking mamatinay at kapatid kong si Margaret na maging matatag sa buhay. Bata pa lang ako noon ay natuto na akong magtrabaho. Gusto ko kasing mabigyan ng magandang buhay ang mama at kapatid ko. Pero minsan, dumarating talaga sa buhay na hindi sapat ang katatagan at katapangan. Kaya naman nung tumira kami sa bahay na yon sa Pampanga, ay nag-adapt kami ng 2 aso na pinangalanan ng kapatid kong si Rocket at Bomber. Mama, ate, tingnan mo si Bomber at Rocket. Nakatingin na naman sa kisame. Sus! Tinatakot mo na naman si Mama. Tinitingnan niya lang yung mga gamo-gamo. Ang daming nagliliparan, oh. Hoy! Tumanda na ako ng ganito. Pero hindi ako madaling matakot. Talagang may kakaiba lang sa mga asong yan. Abay, ang dami-daming pwedeng tignan pero laging nakatingala sa kisame. Saka hindi nyo ba napapansin minsan? Kapag tumataho lang 2 yan, abay hindi sa labas nakatingin, kundi sa kisame ng bahay natin. Maraming beses na naming napansin ang kakaibang kilos nila Rocket at Bomber. Pero binaliwala lang namin. Weirdo naman kasi talaga ang mga aso. Kung may nakikita sila na hindi nakikita ng ating mga mata. Kaya yung hinala namin na may multo sa bahay ay kinalimutan din naman agad. Pero may malalang nangyari sa aming mga alaga. Ate! Mama! Si Bomber at Rocket naghihingalo. Ano bang pinakain nyo? Sinubukan naming painumin ng tubig si Bomber at Rocket. Pero wala yung nagawa. Namatay ang aming mga alaga na yakap-yakap ng kapatid ko. Ay, nagkalat na talaga ang mga halangang kaluluwa. Pati hayop na walang ginagawang kasalanan na may lalasunin at pagtitripan. Karmahin sana mga hinayupak na yan. Matapos ang pangyayaring yun, ay inilibing namin sila Bomber at Rocket sa bakuran. Pero laking gulat namin kinaumagahan nang makita ang bangkay ng 2 naming alaga. Inalis mula sa hukay ng pinaglibingan. Magkatabi sa tapat ng aming pintuan. Wakwak ang mga tiyan. Putol ang mga ulo. At nawawala ang laman loob ng mga ito. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko ang itsura nila Bomber at Rocket. Malinaw pa rin ang rehistro sa utak ko. Hindi ko maiwasang hindi masuka sa karumal-dumal na sinapit ng aming mga alaga. Hindi na kami kumuha ng mga bagong alaga nang mamatay sila Bomber at Rocket. Baka madepresa naman kasi si Mama at Margaret. Baka rin kasi hindi ko nakayanin na mamatayan ng panibagong alaga. Nagpatuloy pa rin naman ang buhay ng pamilya namin matapos mawala sina Bomber at Rocket. Pero ganun din ang nangyayaring kababalaghan sa aming bahay. Ma? Bakit nawawala po yung mga dilata natin dito sa ibabaw ng ref? Kayo po ba ni Margaret yung kumain? May 3 dilata pa dito kahapon ah. Wala akong kinakaing dilata dyan. Hindi nga ako kumakain ng sardinas. Bawal na daw sabi ng doktor. Ay Matet, yung dilata raw sa ref, ikaw ba ang kumain? Hala, si ate naman. Porket may nawawalang dilata, ako agad ang pinagbibintangan. Yung malaking piatos ko nga dyan sa ref, kinain yun ni Mama nang hindi nagpapaalam eh. Kailan pa ako nahilig sa chichirya? Hindi ko kakainin yun, no? Buti sana kung chocolate yun. Nagpatuloy ang mga pagkawala ng ibang gamit namin sa bahay. Madalas pagkain ang nawawala sa amin. Minsan alahas. May 1 beses na nawalan ako ng cellphone. Pero nakita ko rin kinaumagahan sa mesa sa kusina. Dahil sa mga pagkawalang yun,
Sinuggest ni Mama na magpunta na kami sa albularyo para patingnan ang bahay. Baka raw kasi may nagambala kaming nilalang noon habang binubuo ang bahay, kaya naghihiganti ngayon sa amin. Ang sabi ng albularyo, base sa figurang nabuo sa kandilang pinatak niya sa plato, kapre daw ang gumagambala sa amin. Iyon din daw ang pumatay kina Bomber at Rocket. Hindi ako naniwala kasi may kakayahan ba ang kapring manlaso ng mga aso? Kampante ang Mama na matitigil na ang pagkawala ng aming mga pagkain at gamit, pero nagkamali siya. Walang naging epekto ang dasal ng albularyo. Hindi kaya ninakawan tayo nang hindi natin nalalaman? Ma, kung ninakawan tayo, ay dapat matagal na tayong patay. Tsaka sinisigurado nating nakalak ang lahat ng pinto at bintana bago matulog, di ba? Anong magnanakaw sa atin? Ipis? Butiki? Ma, nawawala yung isang chichirya na nilagay ko dito sa ref. Hindi namin nasagot ang misteryo ng mga nawawalang pagkain. Makalipas ang isang buwan, ay tumigil ang mga pagkawala ng gamit sa bahay. Pero hindi natigil ang kababalaghan. Napalitan lamang ng kababalaghang magiging dahilan ng takot ko sa dilim. Panahon ng tag-init noon. Madamot sa hangin ng gabi. Kahit buga ng electric fan ay walang naitutulong. Hirap na hirap akong makatulog. Noong mga panahong yun, ay ilang linggo na rin walang nangyayaring kababalaghan sa aming bahay. Kampante na kami nila Mama at Margaret. Magkasama kami ni Margaret sa kwarto nang makaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Grabing init to. Nakakamatay. Kuha ka nga ng tubig sa ref, be. Ikaw na lang ate, please. Busy ako dito sa nilalaro ko eh. Mananalo na kami. Baka matalo pa kapag kumuha ako ng tubig. Dahil hindi mautusan si Margaret, ay ako na ang lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Hindi na ako nagbukas ng ilaw at ginamit ko na lang yung flashlight ng cellphone ko. Habang papunta sa ref, ay nasulyapan ko na may nakatayo sa gilid ng kusina. Nilingon ko ang nakitang nakatayo. Bagay na pinagsisihan ko agad dahil nagtaasan ang aking mga balahibo sa nakita. Nanlamig ako sa takot. Namawis ang aking mga palad. Ilang minuto rin ang lumipas bago ako nakasigaw. Nang maigalaw ko ang katawan, ay mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto nila Mama. Ma! Buksan mo tong pinto! May lalaki sa kusina! Mama! Mabibilis ang naging pagkatok ko. Wala na akong pakialam kung magising si Mama sa pagkakatulog. Nang marinig ni Margaret ang malalakas kong sigaw, ay pinuntan niya ako agad. Pagkarating ni Margaret, ay sakalang bumukas ang pinto ni Mama. Anong nangyayari ate? Namumutla ka. Ano bang problema, Isay? Abay, natutulog ang tao eh. Para kang nakakita ng multo sa itsura mo. May tao sa kusina, Ma. Kitang-kita ng mata ko. Kukuha sana ako ng tubig pero napatigil ako dahil may nakahubad na tao sa kusina. Lalaki! Eh, paano magkakalalaki dito? Eh, puro nga tayo babae. Baka naman guni-guni mo lang. Totoo yun, Ma. Maniwala naman kayo sa akin. Nang kumalma ko, ay kunento ko kila Mama at Margaret ang nangyari. Sinabi ko na may tao sa kusina, nakatayo lang sa gitna ng kadiliman, hubot-hubad at puno ng alikabok ang katawan. Nung unang beses kong sinubukang sumigaw, sininyasan ako ng lalaki na manahimik. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na nagpatindig ng husto sa aking mga balahibo. Ang ganda-ganda mo talaga, Lisa. Ang sarap-sarap mo siguro. Pati na rin ang mama at kapatid mo. Kailan ba kita matitikman? Nangilabot din sila Mama at Margaret nang marinig ang kwento ko.
Sabay-sabay kaming pumunta sa kusina nung gabing yon. Wala kaming natagpo ang lalaki. Kahit bakas ang paa nito ay wala. Magdamag kaming hindi nakatulog sa nangyari. At ako, habang buhay nang kinapitan ng takot sa dilim. Hanggang ngayon, habang sinusulat ko ito, ay naiisip ko na magpapakita na lang bigla yung lalaking nakahubad sa aking kwarto. At natatakot ako sa buhay ko. Natatakot ako na baka magawa ng lalaki ang maitim niyang balak. Mabilis na nakalimutan nila Mama at Margaret ang pagpapakita ng lalaki sa kusina. Bumalik sila sa mga dating buhay. Hindi nila alam na sa pagbalik nila sa liwanag ay naiwan ako sa dilim. Kinakagat pa rin ako ng takot sa tuwing nag-iisa. Kung may kamay ang dilim, ay nakakapit na ito sa akin matapos ang naganap nung nagdaang linggo. Madaling araw na nang mangyari ito. Mag-isa lang ako sa kwarto. Hindi ko pinatay ang ilaw. Nakatulala lang ako sa kisame dahil naiinitan. Ay naghubad ako ng t-shirt. Hubarin mo na lahat para madali kitang mapasok ngayong gabi. Boses yun na hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Kahit kinikilabutan, ay tinalasan ko ang pakiramdam. Lumingalinga ako sa kwarto. Hindi mo ko mahanap. Huwag ka nang magpakahirap. Ako na ang pupunta sa'yo. Ang ganda-ganda mo talaga, Lisa. At ang sarap-sarap. Pagkatapos ko sa'yo, ang nanay-tinay mo naman, ihuhuli ko si Margaret. Dahil mukhang siya ang pinakamalasa. Hayop ka! Sino ka? Lumabas ka sa pinagtataguan mo, duwag! Malalaman mo rin sa darating na panahon, Lisa. Malalaman mo din. At bigla na lang nawala ang tinig ng lalaki. Napalitan niyo ng ungol na parang naghihirap. Kung umuungol man ang mga taong nasa impyerno, ay ganun din siguro yung ungol ng lalaki. Hindi ulit ako pinatulog ng pangyayaring yon. Sinabi ko ang nangyari kay Margaret at Mama. Sila din daw ay nakaririnig ng tinig ng lalaki paminsan-minsan, pero hindi nila kinakausap. Hindi daw kasi nila alam kung anong gagawin kung biglang sumagot yung lalaki. May mga pagkakataon din daw na nakaririnig sila na parang may naglalakad sa kisame. Si Margaret ang madalas nakaririnig, pero iniisip niya na lang daw na baka malalaking daga. Ako din, te. Kapag naliligo, may naririnig na boses ng lalaki. Ang babastos ng mga sinasabi. Parang walang mga kapatid na babae at nanay. Baka kailangan na nating maghanap ng bagong albularyo. Mukhang galit pa rin yung kapre. Kinaumagahan, may isang kapitbahay na nakapansin ng kakaiba sa aming tinitirhan. Kapitbahay yun na hindi namin masyadong close. Labandera at paminsan-minsan ay binibentahan kami ng kakanin. Ay, ang ganda talaga ng bahay ninyo. Kayong tatlo lang ba dyan? May attic ba kayo? Nang banggitin ng kapitbahay ang salitang attic, ay nakaramdam ako ng kaunting kaba. Ay, wala po kaming attic. Kisame lang po. Ay, ganun ba? Ang laki kasi ng bubong ninyo. Kapareho nung amo ko. Kaya naisip ko baka may attic. Mula nang sabihin ng kapitbayang tungkol sa attic, ay hindi na ako mapakali. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan at sinekreto kila Mama at Margaret ang bagay na yon na palaging sumusundot sa isip ko. Mukhang alam ko na ang sagot sa misteryo. May nakatira sa attic namin. Ito agad ang pumasok sa isip ko nang marinig ko sa kapitbahay ang salita. Kaya naman, kahit natatakot sa panganib na maaaring gawin ng estranghero, ay palihim kami nagplano ni Margaret. Nag-uusap lang kami sa pamamagitan ng text.
kung ano ang mga gagawin at kung paano namin idadawit sa plano si Mama. Tinext ko si Margaret na lumabas ng bahay. Paano kapag walang nakatira sa kisame, ate? Baka mapahiya tayo sa mga pulis. Hindi naman siguro, be. Pero sige, para rin makampante ka, hihingi na lang tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na lang tayo hihingi ng tulong sa pulis. Pero syempre, isusurrender natin kapag nahuli yung lalaki. Alam mo, be, malakas talaga ang kutob ko na hindi multo o malignong nagpaparamdam sa bahay, kundi tao. Yung mga nawawala nating pagkain, baka tao lang din ang kumakain. Paano siya makakalabas-masok sa bahay? Saka, di ba matagal nang tumigil yung pagkawala ng mga pagkain? Hindi ko rin alam kung paano, be. Baka may mga lagusan sa bahay na siya lang yung nakakaalam. Hayaan mo, malalaman din natin ang sekreto ng bahay. Tsaka may kinontak na akong karpentero na maalam sa bahay. Nang sumapit na ang tanghali, ay takang-taka si Mama. Bakit daw ang daming taong nakapaligid sa bahay namin? Sinabi ko na lang na may huhuling malaking daga sa kisame. Pagpasok ng karpentero sa bahay, ay nakita niya agad yung sinusuotan ng lalaking nakatira sa kisame. Maliit yun na parisukat sa kisame. Kasya lang ang payat na tao. Parisukat na kapag ibinaba ay magluluwa ng hagdan. Unang umakyat ang karpintero. Sumunod ako. Tapos si Margaret. Nang makita ko yung lawak ng kisame, ay hindi ako makapaniwala. May kutsyon, may unan, may mga pagkain, at may mga nagkalat na binilot na tisyo. May malit din na planggana malapit sa kutsyon na hinihigaan ng lalaki. Sa tabi ng planggana ay may lalagyan ng mga sabon at sponge na ginagamit pampaligo ng lalaki. Sa iba pang dako ng kama ay mga kalansay ng hayop na maaring mga daga o ibon. Nung makita ko yon, ay nanumbalik sa akin ang alaala ni Rocket at Bomber. Bigla na lang akong naiyak sa awa sa mga nilalang na naging pagkain ng lalaki. Mahimbing na natutulog ang payat na lalaki sa aming kisame. Halatang napuyat sa pagbabantay sa amin sa nakalipas na gabi. Hindi maipaliwanag na kilabot ang naramdaman ko sa mga oras na yon. Nanalangin ako na sana pala multo na lang ang nakita ko. Mas madaling makalimutan ang takot sa supernatural. Naipakulong namin yung lalaki. Binugbog muna ng mga kapitbahay. May mga gabi pa rin iniisip ko na paano kung may hawak na patalim yung lalaki nung makita ko ito sa kusina. Patay na siguro ako ngayon. At kinikilabutan akong isipin na patay na rin sina Mama at Margaret. Ibabalita siguro sa TV at radyo ang sinapit namin. At ganito ang magiging headline. 3 babae, patay sa saksak. Suspect, nakatakas.